Welcome back mga parechong, another spear fishing episode na naman tayo. So for this video, tayo ay nag-explore ng ibang spot na pagpapanaan. At tayo ay nakatagpo dito ng napakalaking tribali or giant tribali. Kaya nga lang hindi natin ito natsimpuhan. Kaya a few days after, ito ay binalikan natin. At tayo nagbabakasakali na mapakita sa net natin yung tribali. At ito yung nangyari, nakaulit tayo ng tribali. Kaya nga lang maliit ito dun sa nakita natin. Pero ganun pa man, goods pa rin yung huli natin. Kaya tara mga parechong, at samahan niyo ako sa panibagong adventure. Let's go! Yun guys, good morning po sa ating lahat. Ayan, maagang-maaga pa po, hindi pa po nag alas 6. So ayan, another spear fishing episode tayo. Yan yung panahon natin ngayon, medyo may hangin pa rin. Subukan pa natin mag early dive doon. At ganun pa rin, wala pa rin tayong kasama. At ito na yung gamit natin. Ito pala yung pins na bigay sa atin ni Sir Ace. Ayan, shoutout kay Sir Ace. Pinulaya natin para hindi siya puro puti. Shoutout nga pala kay Sir Christian Boyko, Christian Icol, kay Joy Basigsig, kay Sir Arbic Jan, kay Sir Edward Kapangpangan, ang ating top fan, at kay Rinan Fishing Adventure, Jun TV Vlog. Shoutout din kay Binobix Vlog, Kapchuka Adventure, June Fishing TV, kay Mills for Fishing TV, at kay Auntie Mike Kaluspi Bagasbas. Maraming salamat po. Nandito na tayo sa spot na to. Ito yung spot na ipinost ko sa Facebook kung saan susubukan nating mag-dive. Medyo maalon dun na banda, kaya iwas tayo doon. Dito na lang muna tayo sa ito. Ayan na yung isla or barangay Mabini. Ayun, napuntahan din natin sa wakas. Medyo malayo-layo lang to sa amin. At tara na, at mag-dive na tayo. Subukan natin kung ano yung mga isda na nakaabang dito sa ilalim na to, kung meron ba mga pelagic dito sa spot. Let's go! Dito guys sa dive ko na to ay ako ay gumamit ko ng buya dahil first time ko sa spot at hindi ko alam kung ano yung mga nakaabang na isda dito, kaya safety first muna tayo, baka makapana tayo ng pelagic. On my first drift, dito muna tayo sa medyo sakto-sakto lang lalim at nag-observe tayo dito kung meron bang dadaan ng mga pelagic. At dahil wala tayong nakitang isda dito sa unang dive natin, tayo ay nag-resurface na lang muna at umabante ng konti at nagsubok ulit na mag-ambush. Another na pagsisid guys. So dito nag-ambush ulit tayo at nagbakasakali tayo na merong dadaan na mga isda. At dahil wala tayong nakita, tayo ay nag-resurface na lang at lumipat ng ibang area. Yan guys, at lilipat tayo ng ibang spot. Napakatamlay dito, walang mga pelagic na nagpapakita sa atin, kaya lilipat tayo hanggang maaga pa. Dun sana na part siguro maganda dun, kaso daanan ng mga bangka, tapos malakas yung agos at malalaki yung alon doon. Delikado kung doon tayo mamamana. Balik lang tayo doon sa malapit system namin habang maaga pa. Tara, para makauwi tayo doon.
Yun guys, try natin dito sa spot na to. Hindi muna tayo didiretso doon sa malapit sa amin kasi sa palagay ko malakas ng agos doon. Kaya try nating mag-explore dito sa spot na to. Bali itong spot na to, kasunod lang to sa pinagpanaan natin doon kanina. Medyo kalapit lang, umiikot lang tayo. Try natin dito kasi napakalinaw ng dagat to, baka meron tayong mapana dito sa spot na to. Unang dive ko guys dito sa pangalawang spot na napuntahan ko. Bali medyo mababaw lang to, nasa mga 4 meters lang po. At dito hindi ko inasahan na ito yung pagkakataon na makakita ako ng giant trevally na hindi ko na tsempuhan. Kaya talagang nanghihinayang ako at wala tayong choice kundi move on na lang. Meron akong nakita guys na grupo ng mga emperor fish or mga katambak andun sa unahan. Hinihintay ko na lumalapit at doon ako nakafocus. At sa tingin ko ay meron silang kinakatakutan kaya hindi sila lumalapit sa atin ng malapitan. Kaya yun, nagdesisyon ako na umangat na lang. At nung pag-angat ko, paglingon ko dito sa may gilid ko, yun na pala yung time na mayroong dumadaan na trevally or GT na hindi ko natsimpuhan. Ay sayang guys, ang laking mamsa. Kaya pala hindi lumapit sa atin yung mga emperor fish kasi meron pala silang kinakatakutan. Dumaan sa likod natin. After kong makapagpahinga guys ng mga ilang minuto ay ito, binalikan ko kagad itong area kung saan ko nakita yung giant trevally. At nagbabaka sakali tayo na baka babalik yung trevally na yun. Nagabang-abang tayo ng mga ilang segundo dito. At kaya lang hindi na bumalik yung trevally. Siguro yun ay nabulabog kasi nabigla natin yung pag-ahon natin, na takot yung isda. Ayan guys, at lumipat na tayo ng ibang spot. Bali, andito na tayo sa area kung saan tayo palaging nakahuli ng tangigi. Bali, doon kanina hindi natin tsimpuhan yung GT or mamsa. Napakalaki, mga 8 to 10 kilo siguro yon, estimate ko doon. Nagtaka ako doon sa mga emperor fish or katambak kung bakit hindi sila lumapit sa atin. Yun pala, meron silang kinakatakutan. Yun yung trevally, dumaan dito sa may bandang gilid natin, sa unahan pa. Hindi natin napansin. Nung paahon na sana tayo, dahil hindi lumapit yung mga emperor fish, dun ko na napansin na dun siya nagmula sa bandang gilid natin at kumaripas ng takbo. Sinubukan ko pang i-fish call, talagang hindi lumapit. Sayang talaga, napakalaki. Yan, ulan pa. So tara, mag-continue tayo sa pag-dive dito. Subukan natin kung makabawi tayo dito sa area na to. Kung huli natin, iisa pa lang, hindi natin nabidyohan. Yan, maliit. Chicken snapper. Ito lang yung nahuli natin doon, hindi natin nabidyohan na. So tara na guys, dahil umulan na, dive na tayo.
size na katambak guys, oh, or emperor fish. Diyan natin napana sa bato. Akala ko mailap, buti na lang maamo, hindi natin nabidyohan. Sayang. Ito na yung panguling isda natin guys sa araw na to. Bali nakatalong piraso lang tayo sa dive na to. Ito po ay oriental sweet lips or lipti ang tawag sa amin. Hindi ko lang nabidyohan kasi sumuot dun sa bato. At sagabal yung camera natin kapag sumusuot tayo. One eternity later. Few days after, bumalik na naman tayo sa dagat guys. This time, afternoon dive tayo sa ngayon. At tiniming natin yung current na maganda pagpunta doon sa area. Kaya ito na yung ating first time na makapamana dito sa hapon. At try natin kung makikita ba sa atin ulit yung trevally. At dito sa unang dive natin ay sinalubong tayo ng mga isdang lapis. Kaya lang hindi natin tinamaan. After ng mga ilang minutong pagdadive ko dito sa area ay ito, nakahuli din ako sa wakas ng isdang trevally. Yun nga lang, hindi ko to nabidyohan. Langog guys, good size na GT or giant trevally. Good size na nito, mga 2 kilo. Hindi natin nabidyohan kasi kung gagalaw pa tayo, siguradong tatakbo itong isda na to. Buti na lang lumapit sa atin. Guys, or emperor fish. Yan, nakaisa niyo tayo. Ano guys, dalawa lang nahuli natin dito sa spot na to kasi madilim na sa ilalim. Takot yung bundok dito na part. Bali yung araw natatabunan na nitong bundok na to, kaya madilim na sa ilalim. Pero maagaw ko yung oras kaya magdadive pa tayo. Bali lilipat lang tayo ng ibang area. Ito, dalawa lang yung nadali natin.
Ang daming pating sa spot na to. Balak pa mga agaw ng huli natin yung pating kanina. Lumapit talaga siya. At buti na lang na naiwasan din natin. So tara, lilipat tayo ng ibang area. Hahanap tayo ng mapagpanahan pa. Kailangan dali natin. Bali yung sa nakaraang vlog natin, yung nakita kong GT, dito din yun pero mas malaki yun kaysa dito. Mga 8 to 10 kilos. Katapos nito guys, ako ay nagbiyahe na papunta sana dun sa spot kung saan ako magdadive. Kaso medyo may kalayuan yung spot na pagpapanaan ko, kaya medyo late na ako nakarating dun sa spot at madilim na rin, kaya hindi na ako nakapag-dive at ako ay umuwi na lang pagkatapos nito.